Nako, breaking news, Senator Rodante Marcoleta at Shunichi Fujiki. Naalala niyo naman yung Japanese ito, no? Na nagkita ngayon sa Japan at nag-usap sila, no? Ito yung hapon na kung saan na gustong palayain si Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi nilang fake news, no? Sinasabi nila na AI daw to, fake news daw to. Eh, kitang-kita naman eh. O so, ibig nyo sabihin, fake news to si Senator Marcoleta, yung kausap niya, AI yan. Ibig nyo pala sabihin, itong litrato ng to, fake news to. Di ba? Hindi nila matanggap na nakipag-usap si Senator Marcoleta ngayon dito. Hindi nila matanggap na mayroong Japanese na gustong palayain at pakawalan si Pangulong Duterte. Nakagano, no? Gawin nyo ng DDS. Sige na, gawin nyo ng DDS. Ganyan talaga ang mindset nila. Wala na silang ibang maisip kapag ang isang tao na pumanig sa Pangulong Duterte at naawa dun sa kalagayan ng matanda, DDS gagawin nila. Di ba? Kamukha ko. Sabihin nila, ay DDS-an niya yan. At iba pa, siya sabi, DDS-an niya yan. Lahat na lang DDS, ano yan? Tama, nakakatawa sa kanilang mga vlogger sila. Lahat sila, mga loyalistang vlogger. Nakakapag-init nakakatawa. Lahat na lang sa kanila, DDS, lahat na lang sa kanila naninira sa Pangulo. Grabing pagtatanggol na yung ginagawa nyo. Biruin mo, Toby Chanko, baliw daw. Si Guanson, Buangson daw. Lahat ng tao baliw sa kanila. Hindi nyo ba napapansin, marami ng galit kay Junior? Sa pinagagawa nyo. Hindi naman dahil sa pinagagawa ni Junior, dahil sa palingkera. Doon, palingkera Malacanang, kailan nyo na, di ba? Pati yung mga vlogger, di ba? Lalo nagagayat yung tao, marami sasalita ngayon. Biruin mo lahat ng tao na sasalita kay Junior, lahat yung baliw. Kokonti na lang kayo eh. Di ba? Di ba nagdalaglagan na eh. Ibig mo sabihin, lahat yun, sisitahin mo, wala sa katwiran yan. Di ba? Ang isang tao, kapag marami ng galit sa'yo, mag-isip-isip ka na baka totoo nga siya sabi ng mga to, hindi ito nagkakaisa dahil sa gusto nilang kulay. Di ba? O katulad dito, sabi ko nga sa inyo, wala silang maipukol kay Senator Marcoleta, pupukulin nila yung relihiyon ni Senator Marcoleta, yung matandang akla. Yung matandang akla, pakiramdam niya lahat ng balita sa buong Pilipinas, may kaugnayan siya. Oo, basahin nyo yung post niya, lahat. Pati yung mismong, yung kahit anong balita, may nagkasunog sa Pasay, sabihin niya, yan sinabihan ko na kayo nakaraan na baka masunog yan. Lagi siyang may kaugnayan sa balita. Lahat, pati politiko, lugar, pangyayari, investigasyon, lagi siyang may kaugnayan. Diba? Pakiramdam niya talaga, siya yung langaw na nakadapo sa kalabaw. Pakiramdam niya, siya na yung kalabaw. Diba? Grabe, paninira nung sarili yun. Lapastangan yung sarili yun. Oo. Yun ang mga tao na kung saan hindi dapat iniintindi. Kasi lapastangan eh. Biri mo, lapastanganin ka na, okay lang eh. Mapapatawad mo eh. Lapastanganin na pamilya mo, okay lang, damay asawa mo eh. Lapastanganin ka bilang isang politiko, okay lang, parte ng buhay yan, isang politiko. Pero lapastanganin ang relihiyon mo, talagang dinudurog niya talaga, pakiramdam niya, dudurugin niya. Kabastusan talaga eh. Walang galang sa Panginoon Diyos eh. Walang galang eh. Yung ba naniniwala sa Diyos? Hindi naniniwala sa Diyos yun. Ano ba ibig sabihin ng relihiyon? Relihiyon. Panunumbalik sa Panginoon yan. Biruin mo, yung tao, papasamain mo, sisiraan mo yung relihiyon niya. Yan ang dahilan ng mga to eh. Wala sila maipunto, sisiraan ng relihiyon ni Senator Marcoleta, sisiraan ng KOJC, lahat sila. Kaya nga ito, mahalaga itong talakayan natin eh. Di ba? Talagang eto kung saan nakapokus na sila ngayon, doon sa relihiyon ng tao. Buti na lang dito tayo. Pamblangka sa kanila. 'Di ba? Hinahayag natin sila yung katotohanan, 'di ba? O eto, mabubuisit sila dito sa papakita natin. Nakipagpulong sa Japan si Senator Rodante Marcoleta kay Japanese human rights activist na Shunichi Fujiki, kaugnay sa ICC case ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa pulong inorganisa ng Republic Defenders for Peace and Unity, pinag-usapan na posibleng conference para sa Japanese community sa planong pag-iimbita kay Marcoleta na magsalita sa harap ng 40 to 50 mambabatas sa Japan. Ay, grabe! What? Marcoleta na magsasalita sa harap ng 40 to 50 mambabatas sa Japan? Oy! Iba to! Oy! Pinky! Inggit ka na naman! Iba to! 40 to 50 mambabatas, sa Japan. Search nyo. Napaguhulihan kayo sa balita.
Di ba? Tandaan nyo ha, na-search nyo rin, baka sabihin, fake news ka, munting kaalaman. Ayaw namin i-search yan. Ayaw nila i-search. Fake news daw. Fake news daw. Oh, at i-search nyo, para di sabihin fake news. Japan, ang isa nating alam, ang Japan, isa sa pinakamalaking contribution dyan sa fund ng ICC. Ang Japan, di ba? Pag ito nakausap ni Senator Marcoleta, pwedeng pakiusapan ng Japan o palayain yung si Duterte. Halimbawa, nakachorya ko lang to, baka pwede, possible na mangyari. O, palayain nyo yan si Duterte. O, ganyan-ganyan. Kung hindi, wala kayong fund, di ba? Number one, search nyo sa ChatGPT, sa Google, who is number one fan ng ICC, International Criminal Court? Japan ang lalabas. Eh ngayon, makipagpupulong sa Japan si Marcoleta. Nice one! Tignan na natin ng picture para asarin natin sila. Oh, grabe, DDS na rin to. We stand with FPRRD. Oh, panis, ayan na. May pagpulong na. Restaurant lang yan. Sa susunod sa opisina na yan. Gagawin yung official na yan. Breaking! Senator Marcoleta nasa Japan kasama ang Japanese human rights activist na nawagan palayain si dating Pangulong Duterte. Nagpulong sa Japan si Senator Marcoleta at Japanese human rights. Siya yung nagsabi, sabi nila fake news daw. Fake news. AI daw. Ayan, sabi ni Dr. Eric Mata. Ito yung Japanese na nag-viral United Nations dahil sa FPRRD speech. Si Shunichi Fujiki, isang human rights activist. Yung sinabi ninyong AI lang, ayan, kausap ng personalidad ni Senator Marcoleta ang AI. Asartalo! Hoy, pag nakalaya si Pangulong Duterte, finish na ang laban. Maraming maawa dito sa Pangulong Duterte. Asar-asarin ko kayo. Medyo, siyempre, Pangulong Duterte, medyo artiyan yung konti. Kuwari, asarin natin yung mga yung mga loyalista, pati mga pinklawa. Kuwari, nahihirapan kayo maglakad. Pag makalaya na kayo, aray, para lalo maawa yung mga tao. Ano kayo ngayon, ha? Baliw. Ha, baliw. Pati ako, sabihin nilang baliw eh. Baliw. Ito ang baliw na kapag i-explain na malalalim na hindi nyo kayang explain. Yan ang baliw. Yan ang baliw sa inyo. Yan ang baliw sa kanila eh. Pero napatunayan nagnakaw. Doon sa mahiya naman kayo. Ha? Dapat mahiya naman tayo. Ha? Hindi nila pagkakamaling baliw yun. Correct thinking sa kanila yun. Pumunta ka sa psychiatrist, sa psychology. Pag-aralan mo kung sino yung baliw. Di ba? Baka maituro kayo ng Dr. De Oras. Ayan Marcoleta Fujiki, nagkita sa Japan. Ayan na, matindi na to. Kailan to? April 4. Ibig sabihin, nandito si Senator Marcoleta sa Japan. Di ba? Kasi naka-break session break nga ang Senado ngayon. Di ba? Ayan, ang dami, panis. Yan, sabi ko sa inyo, makipagpupulong sa mga, mambabatas ng Japan, ha? Hindi ko alam kung ano mambabatas yun, pero yun ang sabi, Ito yung nakaraan, di ba? Parin natin. Of the International Career Support Association. Wag na. Ano kasi may sounds. Okay. Wala, ayan nakipagpulong si Senator Marcoleta. Yan sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ayan isinaalang-alang din ang pang-imbita kay Senator Marcoleta magsalita sa harap ng 40-50 member ng Japanese Parliament upang ipaliwanag ang kaso ng dating Pangulo. Ayan na. Marcoleta, palalayain si Pangulong Duterte. Hindi ko sinasabing palalayain niya. Pero, sabi ko nga, tsorya ko lang, akin lang to Tsorya ko lang ang number one fund ng ICC ay Japan. Yung ng panggastos, Japan ang nagsasagot ng panggastos ng ICC. Ngayon, makipagpulong si Senator Marcoleta. Baka, dahil dito, makipagpulong, palayain ng Japan si Pangulong Duterte. Dahil kay Marcoleta. Breaking news, mga Diaryo News, mga radio station, Marcoleta, pinalaya si PRRD. Palalayain si PRRD. Dito to. Di ba? Hindi natin possible na mangyari kasi nga, number one fund ng ICC yan, Japan. Tapos kakausapin mga mambabatas, 40 to 50 mambabatas. Biruin mo, ang mga Hapon, may palabra di honor ang Hapon. Di ba? Samurai Code, alam mo ng Samurai Code, di ba? Alam niyo na kung ano yung Samurai Code. Pag sinabi ng Japan, naninindigan. Hindi yung pag sinabi ng Japan, sinabi mo, hindi natin pababayaan papasukin ng ICC. Pero pinadampot mo si Pangulong Duterte. Wala kang palabra di honor, di ba? Ang Japan hindi. Pag sinabi niya, hindi makakapasok ang ICC,
Kahit langgam, kahit pagong, kahit anong insekto sa Pilipinas, hindi niya ipagagalaw sa ICC. Ganyan po ang palabra de honor. Yan ang wala. Yan ang baliw sa kanila na kapag i-explain ng mga bagay na hindi nila kayang arukin. Yeah? Yan ang baliw sa kanila. Okay, matapos na tayo dyan. Punta tayo dito, sabi ko sa inyo, KOJC, sabi nila ginigipit ang KOJC ngayon. Siyempre, pang relihiyon na yan, ha? Tama, ang sasama nila. Pati relihiyon, pati pinaghirapan ng member ng KOJC, ha? Bakit nila inaganto? Nakulong na lang si Kibuloy si pastor Nakulong na, tapos KOJC gagantuin nyo pa? Eto, pakinggan natin sila, ha? Pakinggan po natin to. Eto. Pagkatapos ngayon, itong sequestration, hindi ito pwedeng palampasin. At yung KOJC, yung properties na yan, hindi yan nakuha dahil nagnakaw sila o nanloko sila. Or meron silang inagawan yung land grabbing katulad ng ginagawa ng mga politiko, di ba? Hindi nangyari yan. Lahat yan legal, moral, at nanggaling yan sa pawis ng bawat miyembro ng KOJC na bawat isa sa kanila ang owner ng mga properties na ito. Hindi naman si pastor. Diba? Hindi yan sila makapaniwala dyan Yung INC, hindi sila makapaniwala Para daw makapagtatayo ang kapilya ng INC, ang lalaki daw, mamahal pa. Hindi sila makapaniwala para makatayo. Ang isipin nila, sinusuhulan daw ng mga politiko para daw makapagpatayo ng ano. Ha? Talaga? Sinusuhulan? Kung sabihin ko sa iyo matandang akla ka, ha? Yung matandang akla, yung nagsasabi, sinusuhulan daw INC ng mga politiko kaya daw mayaman ng INC. Kung sabihin ko sa iyo, yung pinakamahirap sa INC, ha? Kung makapaghandog malaki, ha? Higit pa sa merienda mo, ha? 'Di ba? Mahirap 'yun, ha? Ganyan ang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano. 'Di ba? Kasi nakalagay sa Biblia, huwag niyong pabayaan wasak ang aking sambahayan. Ang aking bahay simbahan o sambahan. Huwag niyo pababayaan wasak, 'di ba? Sa Malakyas 'yan Hindi ko alam kung saan basta sa Malakyas 'yan. Na papayag ba kayo ang bahay niyo malilinis, magaganda, magagara, ang lalaki, samantalang aking bahay sira? 'Di ba? Yun inabigyan nila ng ano yun. Doon po sumampalataya ang mga INC. Kaya yung mga INC member, tulo sa mga contribution nyo sa mga abulo yun. 'Di ba? Kanilang pera yun, hindi dapat panghimasukan yun. Maliban na lang kung naiinggit kayo dahil yung relihiyon nyo, hindi kayang gawin yun. Di ba? Yun lang yun Kaya nga hinahamon ko siya, di siya makasagot nakailang comment na ako sa kanya, sabi ko, live tayo. Kung talagang magaling ka, pinamumugaran ka ng katwiran sa iyong bibig. Hinahamon kita, sabi ko, katwiran lang tayo sa isa't isa live. Hindi siya makasagot Bakit? Alam niya matatalo siya, mapapahiya siya Di ba? O, hindi pinatunayan mo, ikaw yung langaw na kapatong sa kalabaw. Di ba? Hindi siya makasagot, hindi siya makausad Akala niya, ang dami niyang alam Di ba? Ako talaga, marami ako alam, aminado ako. Pagdating sa Bible. Di ba? Pagkatapos ngayon, itong check ng KOJC na bawat isa sa kanila ang owner ng mga properties na ito. Hindi naman si pastor. Di ba? Tama. So, itong sila Bongbong Marcos, depende talaga kung papayag tayo kasi winawasak niya talaga ang bansa left and right. Pero yung property na yan, kapag ginalaw niya yan at wala tayong ginawa, ang ibig sabihin papayag tayo kapag kayong kinuha na yung tricycle natin na maliit. Diba? In other words, magkakadikit ang mga bituka natin dito at dapat ipaglaban ito. I agree. Yung punto de vista ni Manorin ay sususugan ko at tudugtungan. Ang sequestration po ay dumadaan yan sa proseso. Una, si pastor ay wala pang conviction. Pangalawa, mayroon pong doktrina at prinsipyo sa batas. No person shall be deprived of life, liberty, and property Eric, without the due process of law. Yes, ma'am. You have to backtrack a bit. That pastor was already, those cases were already dismissed. Pero binuhay under Marcos, the Marcos administration, for no other reason than because pastor is a friend of the Dutertes. Agree. And now he's in prison because of that. But in reality, pastor is an honorable man, has been proven by courts and by people like us who are not members of the KOJC, but we know him.
no? Yes, I agree to that, ma'am, no? Ito yung mga kaso na minaniobra, no? Na-dismiss na ito sa Davao Regional Prosecution, sa Davao City, at sa Davao Regional Prosecutor Service. Ngunit binuway ito nung panahon na nanindigan po si Pastor Kibuloy at ang buong ministro ng Kingdom of Jesus Christ upang ipagtanggol ang katotohanan laban sa pang-aabuso, pagnanakaw, at mga pangungurakot na hindi na maitatanggi. Sa unang taon pa lang ni Marcos ay sumambulat na po ito. And then binigyan pa ni Pastor Kibuloy at ng taga-KOGC ng opportunity para makapagpaliwanag si Pangulong Duterte sa isang programa na tinatawag po na Gikan sa Masa para sa Masa. Talagang tinamaan po ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ng pagsisiwalat ni Pangulong Duterte ng katotohanan, and people started to embrace itong truth and reality presented by former President Duterte at nila Pastor Kibuloy. Kaya tinarget una si Pastor Kibuloy, ang SMNI at ang KOJC. Yung binabanggit ni Ma'am Noreen, delikado po yun, ha? Dahil hindi na po ito ordinaryong attempt na patahimikin lang si Pastor Kibuloy at ang mga leader at ministro ng Pati mo, pinag-iinitan nila yan. Di ba? Yan sila. Pati reliyon, winawasak nila. Di ba? Ang sama eh. Sino bang alam nyo sa Biblia na winawasak ang reliyon? Di ba? Anya, wala naman daw reliyon sa Biblia. Ano walang reliyon sa Biblia? Nasa Santiago yan. Basahin nyo. Dalisay na relihiyon. O, hindi naman sinasabi na, eto lang tama, ibig sabihin, winawasak nila yung mga relihiyon ngayon. Di ba? Sino ba nawasak ng relihiyon? Si Satanas na naman nagwawasak yan eh. Di ba? Kuha nila, style ni Satanas. Kuha nila. of Jesus Christ. Pati po ang pinaghirapan at pinagsakripisyuhan nila na mga properties ng kanilang religious organization, ng kanilang ministry, ay tinarget na rin po ngayon na bawiin in the guise na ito ay dapat ma-preserve. Ito daw ay ginagamit allegedly dito sa nag-iisang nagrereklamo tungkol paano naging trafficking isang tao lang nagrereklamo. At paano na-involve ang buong organization. Ma'am? Eric, may tanong ako. When I interrupted you, no, you were talking about yung tamang proseso sa pag-sequester. So basically, ang sinasabi mo, yung first step kasi, that you said dapat may korte. So, Correct. tama? Yeah, okay. Okay, So, tama, ma'am. At dapat, ito ay proven as connected to the conviction of a criminal offense being alleged against you. I Na see. ito ay ginawa. Oo. Pangalawa, Pastor nagpalabas has ka not agad. been convicted. Opo. Nagpalabas kasi ma'am ng maaga pa ng asset protection and preservation. Parang freeze order na rin po ito, ma'am, na wag at hindi pwedeng galawin ng taga kay OGC ang mga properties na ina-allege na ito ay konektado kay Pastor Kibuloy without even proving it na yun ay kay Pastor. Kasi sigurado tayo, ma'am, ni isang upuan o ni isang martilyo o ni isang pintuan sa KOGC na mga properties, walang pong pangalan dyan ni Pastor Kibuloy na sa kanya yun. Yeah. So, ginamit talaga ito para busisiin at iparamdam sa KOGC at sa mga kagaya po nila ng Kingdom of Jesus Christ at mga kapanalig ni Pastor Kibuloy at ng SMNI na hindi namin kayo tatatanan kung hindi kayo luluhod at iiwan nyo ang mga Duterte, tatalikuran nyo ang kanilang grupo at kayo ay maninikluhod at mag-cooperate sa amin. Meaning sa gobyerno ni Marcos at Romualdez, ma'am, napaka-abusado itong ginawa ng Makati Regional Trial Court at pati itong Pasig Regional Trial Court sapagkat they are using the court right now at alam natin may influence operation yan. May sa likod po nito. We do not want to be so skeptical about the integrity of the court, but we cannot help na magdududa tayo bakit si Pastor Kibuloy ang pinalabasan at ang KOGC nitong Asset Protection Preservation Order similar to a total freeze order at bakit ipa-inspect pa. Bubusisiin nila ang lahat ng mga allegedly properties connected to Pastor Kibuloy, Ma'am Noreen. Bakit hindi si Martin Romualdez? Kasi alam nila may pondo dyan eh. Akala nila pinanggagalingan ng pondo ng lahat kay Pastor Kibuloy. Akala nila yung nagpapandyan. Hindi si Marcos ang inuna.
Bakit hindi si Stella Kimbo? Bakit hindi ito mga gang of 6 and plus 4 at mga contractors na dapat ay binababa? Ayaw nila yan kasi kakanta yan mga yan eh. Pag yung ginipit nila kakanta yan, maglalaglagan sa isa't isa yan. At kinukumpiska ang kanilang mga ninakaw na kayamanan. Bakit si Pastor Kibuloy at ang KOJC? Bakit sila Pulong Duterte? At bakit pati si Sara Duterte ay gustong busisiin at labagin ang Bank Secrecy Law, di bali ng labagin ang batas? Ma'am, pinuntuhan mo ng tama. Ito ay isang napakalubha na uri ng duwag na forma ng martial law, pero tarantado at demonyo ang epekto. Duwag dahil hindi nagdideklara, dahil alam niyang mali, na alam ni Marcos hindi makakalusot ito. Pero iniikutan ng batas, binubutas ang batas upang gamitin ang mga instrumento similar to martial law the way they're attacking right now. Itong KOGC, si Pastor Kibuloy, and other similar individuals and organizations connected to the Duterte political camp, Ma'am Lorraine. So ito yung what has become very, very clear no? From the get-go ng Marcos administration, dinuduraan nila yung saligang batas natin. Iyon. Napakadelikado nun. Very, very dangerous. Na, kasi ang ibig sabihin nun, sila na yung batas. O, ayun, di ba yun na nakita natin? The mere fact that PRRD is in The Hague, without facing the local courts, without having been given an arrest warrant, no? Ibig sabihin nun talaga, itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, wasak na wasak kasi ang isang bansa, no, ang isang pag-define ng nationhood, a strong judicial system, a Correct. strong body of laws. Ang ginawa niya, walang yang to, no, talagang kinuha niya tayo at dinala niya tayo sa putik. All these decades that we've been building up our judicial system, not just by one person, but an entire nation, no, na talagang gusto natin malakas ang ating judicial system na ito so imperfect from the start, and yet now you really wish for it kasi even though it was imperfect, Tama. at least may batas, may nahihiya, no, nahihiya, lalo na yung mga opisyal natatakot kasi syempre public officer ka, natural ikaw yung susunod sa batas, pero ngayon sobrang kabaliktaran ng mga nangyayari ngayon. So alam mo, I want to speak out for the members of KOJC because I've come to know them. Hindi yan property ni Pastor. Property yan ng bawat miyembro ng KOJC na pinaghirapan yan. Yung bawat sobrang kabaliktaran eh. Sobrang kabaliktaran nitong Marcos. Kaya nga, I cannot, it's so clear to me that it's no longer just a political war. It's a spiritual war. You're waging a war against some of the best people I have ever known in my whole life, their goodness, their kindness, their faithfulness to their beliefs, to the gospel of Jesus. No, talagang they have really embodied it. Quite the opposite of what came out now with the Catholic Church, no, from the CBCP themselves. They said that Marcos is not, hindi, they will never ask for the ouster of Marcos kasi wala naman daw ginawa. So yan, can you imagine? We can play it, Eric. Terrible. No, so, ang sinasabi ko sa aking mga kababayan, there's so many things that I want to say, but one of that is itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, na ngayon ay very glaring example yung ginagawa niya sa panggigipit at pagnanakaw ng pinaghirapan ng isang kongregasyon na isang simbahan na napakabubuting mga tao, napakasisimple, na talagang agree. Grabe, ewan ko sige Eric, no? Hindi talaga dapat natin. Nakakagalit kasi ma'am kasi nakakagalit they talaga. are hiding behind the authority of the court, kunwari, and AMLAC, Anti-Money Laundering Council. This is a very high-handed and yet coward, duwag kasi martial law po ang taktika ni Marcos eh. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga nakita natin na kawawa ang KOJC ngayon, no? At napag-usapan din natin itong kay Senator Marcoleta nga, makipagkita kay Fujiki. Sana magbabigyan linaw po ng Japan. Ulitin ko, tsorya ko lang na maaari mapalaya ni Senator Dante si Marcoleta sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Japan, makipagpulong kung ano kalagayan ni Tatay Digong doon. At ang Japan ang kumilos para mapalaya si Tatay Digong. Sa akin lang yan. Okay, maraming salamat sa inyo.
Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.